Mga kapatid, ito continuation lamang po ng vlog ko po kahapon. Minamount ko na po itong rack and pinion. Lapit mo ng konti dito, Alric. No? So ito na po yung rack and pinion. So ito talagang trabahong matino na po ito. Pakita mo pa, pakita mo pa yan. Talagang may mga hulog kami dito. O yan, dapat nasa hulog yung alignment po nitong rack and pinion. So ang mga magiging problema namin dito mga kapatid, tulad po nitong hose na to, na talagang tatama dito sa manibela na to, no? Magkakaroon na naman tayo ng adjustment dito sa hose po na ito, no? Doon pa sa ano yun ito. Oh. So ganito po 'yan eh, papaakyat dito. So magkakaroon tayo ng adjustment. Tapos tignan niyo po yung puro bago na po yung mga piyesa niyan. Ito yung rack end, ito yung tie rod end. Ganon din sa kabila. At ito po, lahat yan ay standard na pang Pilipinas. Hindi na po ito yung mga conversion. Kaya pag masisiraan, yung may-ari po nito, taga Mindoro pa naman yan, may mabibili siyang pyesa. So, ibinalik natin to sa original, itong sasakyan na ito, itong Suzuki na Every Wagon, para po talagang pakinabangan din ng may-ari. Ngayon, doon sa vlog ko po kahapon, may mga nagtatanong, ba't daw hindi ko sinasabi yung presyo nitong mga pyesa na to? Ito pong rack and pinion, mga kapatid, mura lang ang kuha ko nito no? Nasa kulang-kulang 3,000 lamang po ang kuha ko nito, itong rack and pinion. Kaya lang matagal. Halos sa isang buwan po akong naghintay na makarating dito sa akin. Pero itong mga rack ends po na yan, ayan, standard na rin no ang presyo niyan. Ang isang set po ng rack ends nasa kulang-kulang, no? Kulang-kulang 2,000 din yung isang pares. Tapos yung tie rod end ay ganoon din po, halos nasa mga 1,500, 1,600 yung pares po nung tie rod end. So, ito po binracketan na lang namin, gumawa kami ng bracket, pakita nyo rin po. Oh. So kung ano ngayon yung nakikita nyo, doon sa mga original na mga pyesa ng mga rack and pinion, gumagawa na lamang po kami niyan. Tulad nito, gawa na lang po itong bracket na to. At makakapal po yung mga bakal na ginagamit para talagang safe, matibay, at hindi madidisgrasya yung may-ari, hindi katulad doon sa dating gumawa. Tignan nyo po ito, pakita ko lang sa inyo, yung welding po nung dating nag-assemble po nito. Yung nag-rebuild. Naku, hindi po papasa tong welding na to. Bumper pa naman to. Kabilaan yan. Kaya ito, aayusin din, patitibayin namin to para po pagdating dun sa may-ari, talagang pakikinabangan niya. Sabi ko nga po sa inyo kanina. Ngayon, dahil sa ito yung rack and pinion, itong light ace din na ginagawa namin, na sinasabi ko po sa inyo na pwedeng ang may problema ay yung kanyang rack and pinion or yung kanyang ano tawag doon? Yung transfer case, ito na po yung rack and pinion niya. Ayan. Tignan niyo mga kapatid, Kalug na kalug, Pakita mo, close up mo. Naku, napakaingay nito. So, kalug na kalug, tapos ito rin. Tignan niyo yung rack end, kita ba? Ayan, ang laki, So, pagka ganyan ang mga sira, ay nagbibigay po yan ng clearance or wego doon sa ating manibela. Kasi malaki yun. Yung galaw na yun, malaki yun. Saka maingay. Kapag kayo ay bumabiyahe sa rough road, napakaingay po niyan. Kaya ito, sa malamang, magpapalit po tayo ng rack and pinion kung may mabibili pa. Ito namang pinaka-rack niya, total ito naman ay hindi siya power steering. Tignan natin kung magagawa natin to ng bushing, no? Yung ating engineering plastic na bushing. Pero ito, palit na po talaga to. Pero kung may mabibili po, the best, bili tayo ng bagong rack and pinion nito pong Toyota Light Ace po na ito. Ngayon, dahil sa usapang rack and pinion, ito pa po, papakita ko naman po sa inyo ito. Mga kapatid, dali ka po kayo rito. Ay, teka, meron pa palang isang problema. Tingnan nyo naman, yung shock absorber po nitong Toyota Light Ace. Yan po ang problema. Kapag kaluma na po ang sasakyan, dumarami po ang sira. Kaya po doon sa mga nagpapagawa sa amin na nandito pa yung inyong mga lumang sasakyan, tiyaga-tiyaga din po talaga. Dahil may mga pyesa na halos hindi na natin mahanap sa mga auto supply. Yung iba, nagre-reklamo. Kaya kung kayo po ay nagre-reklamo, kayo na lang po maghanap ng pyesa. No, napakahirap po talaga mag-source ng pyesa. Ngayon ito, pakita ko naman sa inyo, ito pong ginagawa dito, nakasakay sa lifter, mga kapatid. Ito pong Isuzu Crosswind po na ito, no? Ang Isuzu Crosswind po kasi ay gearbox ang ginagamit. Pero ito pong inaayos namin na to ay rack and pinion na rin. Ayan, pakita mo dito. So naka-rack and pinion na po siya. Ayan. Kaya ito po, napakaganda po ng handling nito.
Kinalas lamang namin itong rack and pinion kasi ibinaba namin itong crankcase dahil po tumagas doon sa collar gasket. Kaya ibinaba muna itong rack and pinion. Pero yan, tingnan nyo po, rack and pinion na po siya. No? Para ngayong nagdadrive na rin kayo nung mga modelong sasakyan na naka-rack and pinion. Kasi po, pagka gearbox, malaki din po talaga yung clearance. No? Kaya minsan, pag nagdadrive kayo sa highway at nalugar kayo doon sa dinadaanan ng mga truck, tapos asphalt pa, yung road na yan, minsan gumegewang yung mga ganitong klaseng sasakyan eh. Kasi nga, hindi mo kontrolado yung gulong. Pero sa rack and pinion po kasi, 0-0 po yan. Talagang paghawak mo yung manibela, hindi dapat manginig yung mga gulong po na yan. Kaya mong kontrolin. Pero wag lang talaga yung sobrang lakas ng panginginig. Yun ang kagandahan sa mga rack and pinion. Pero pag gearbox, malaki po ang wego. Pero yung light ace na yun, sa sobrang matindi na yung tama nung kanyang rack end, ito po yun, itong rack end na to. So kapag may clearance na yun, gumaganyan-ganyan yung rack end. Kaya ramdam mo rin yung wego niya. At yun nga po sinasabi ko sa inyo, maingay po yun. Kapag ka naka-rack and pinion po kayo mga kapatid, para na rin kayong naka-steering stabilizer. No? Yung mga crosswind nung araw na ginagawa natin ng steering stabilizer, dahil nga po yun ay naka-gearbox. So sa steering stabilizer, ang ginagawa niya, palaging i-maintain niya sa gitna yung ating steering. Kaya kahit na yan ay dumadaan sa mga rough road, pinipilit ng steering stabilizer na nakagitna palagi yung inyong mga gulong, ang inyong manibela. Pero kapag kayo ay nagkabit ng rack and pinion sa inyong mga crosswind, tandaan niyo po, yung mga naka-crosswind dyan, mga naka-Isuzu Fuego, lahat ng mga naka-gearbox dyan, pati yung mga Pajero, no, yung mga lumang Pajero, pwede nating i-convert yan ng rack and pinion. Ito po yan. Kamukha nga po nung rack and pinion ni Sargento, yung aking 3 doors na Pajero. Hindi pa nga lang po natatapos dahil sa dami po ng ginagawa ni Engineer Tolitz. Ito kasing mga ganitong trabaho, matagal yan, ginagawa namin ng bracket yan. Pakita mo yung bracket na to. Oh. Pakita mo to. Oh. Yan po yung mga bracket, pati dito. So matitibay po yan. Hindi po yung kamukha nung welding doon, nung Suzuki, no? Minivan, hindi po ganoon. Ang ginagamit naming welding rod dito, yung 6011, hindi yun yung tuktokan ng tuktok ng plugs. Yung mga pang-gate lang po yun. So 6011, ang gamit naming welding rod, talagang nagbe-blend po yun sa bakal. Kaya matibay po talaga yung aming mga welding job. So ito po, tapos na po. Itong na to. Bukas siguro maibababa na. Ang may-ari po nito ay diyan pa po sa Angeles, Pampanga. Kapag natapos to, pupunta na sila rito para kunin itong kanilang Isuzu Crosswind na naka-rack and pinion ang kanyang steering system. Mga kapatid, usapang lumang kotse pa rin po tayo, lumang sasakyan. Ito pong Toyota Tamaraw FX po na ito na nasa likod ko, ang may-ari po nito ay taga Baguio City, isa pong pulis. Pero dahil nga po sa Baguio City, mahal na mahal nila yung mga ganitong klaseng sasakyan. Marami pa po kayong makikitang ganitong klaseng sasakyan dyan at talagang ito ang ginagamit nila pang akyat-akyat po diyan po sa mga bundok ng Baguio City. Kaya lang, ito po ay pinalitan ko ng differential. Ito po yung differential. Oh. Pakita ko sa inyo. Yung mga naka-ano po dyan, naka-Tamaraw FX. Bakit ko po ito pinalitan ng differential? Para po maging LSD, Limited Slip Differential. Ang inilagay ko pong differential dito ay galing po doon sa mga Pajero po na 5-stud or doon sa mga Mitsubishi na 5-stud, yung mga naunang mga pick-up po ng mga Mitsubishi. So, yung mga differential po kasi ng Mitsubishi, pwede po dyan yung mga Pan-Gen 1 na Pajero, na mga LSD po, yung mga differential po nun, yung bungo nun. Kaya ito po, yung nakalagay po na differential dyan, ayun no, ay galing po ito sa Pajero na. Tinanggal ko po yung bungo na yon doon po sa isang differential doon. So ito po, yung assembly na yan ay galing po ito sa Mitsubishi. Hindi na po ito yung original na Toyota Tamaraw FX na differential. Para makabitan nyo po ng limited slip differential ang inyong mga AUV na katulad po nito. Sa Baguio City po kasi pag umaakyat ka dyan tapos umuulan, medyo madulas, mas maganda kung ang dalawang gulong mo sa hulihan ay parehas na kumakamot para hindi ka magi-skid. Tapos meron pa siyang lip block, no? Tignan nyo yung lip block na yan. So, tumaas pa ito ng almost 1 inch. Kaya po itong tindig nitong Toyota Tamaraw FX po na ito ay mataas. At ito po ay pinalitan ko rin ng mga malalaking gulong. Ito po yung differential na kinuhanan ko po nung bungo nun. Ayan. Kasama pa yung yoke niya. Oh. Pag bumibili po ako ng SAR Plus na LSD differential, binibili ko na yung isang buo.
Tapos dahil kailangan ko nga yung bungo nung differential na LSD na yon, doon sa Tamaraw FX na yon, tinanggal ko muna dahil ito naman ay imamount ko din doon sa isang double wishbone suspension na ginagawa namin. Magtataas din po ako. Kapag gumagawa po ako ng double wishbone suspension, pinapalitan ko po talaga ng differential ng Pajero. Kaya po siya ay naka-disc brake na rin. So dahil sa hindi pa tapos na iangat at palitan yung ibang mga pyesa nung crosswind doon, ito pa muna siya at kinuha ko muna yung bungo nito at inilagay po natin doon sa Toyota Tamaraw FX po na yon na naka-LSD ang kanyang differential. Ito pa po ang isang lumang sasakyan. Naku, talagang naiiyak po ako sa paghahanap ng pyesa nito. Mabuti na lang, nandyan yung kaibigan natin na si Rupa Rosario, si Ariel Sonorio at pagdating sa Pajero po ay si Ion Montero na nandyan po sa Villasis, Pangasinan. Halos lahat po ng pyesa nito, sa pangilalim, caliper, suspension parts, no? Lahat po yan ay kinuha ko kay Ion Montero. Dahil ang hirap na pong hanapan ng mga pyesa, lalong-lalo na sa brake parts, ito pong ganitong klaseng mga Pajero. Ngayon, lahat po nitong mga handle na to, tignan nyo naman, sira na yan. No? Lahat ito, hindi na po gumagana. Kaya another problem na naman, kung saan na naman ako maghahanap ng mga pyesa, merong nabibilin nito China, madaling masira. Kaya kung meron lang talagang surplus na talagang sariwang-sariwa, yun ang kinukuha natin para po mas matibay. Kaya yung mga ganitong klase ng sasakyan na napakahirap hanapan ng pyesa, ito ang kadalasan na nagtatagal po talaga sa mga shops. Ito, in-overhaul ko na ang transmission, automatic po kasi ito, in-overhaul ko rin yung kanyang 4M40 na engine. Syempre kapag na-overhaul mo na, marami ka pang dapat gawin, patitinuin mo pa siya. Hindi ito katulad ng mga medyo modelong sasakyan na pagka na-overhaul mo na yung makina nila, transmission okay na. Sa dami po kasi ng pwedeng madagdag pa na sira dito, yun ngayon ang nagiging problema ng maraming mga shops at mekaniko. Ilang taon na ba to? Baka ito ay nasa 35 years na. Sobra pa to sa pagka-vintage. Kung na-overhaul ko man ang makina nito, ang mga internal parts, pati transmission, marami pang pyesa dun sa labas ang pwedeng magkaroon ng problema. Starter, alternator, no? Lahat yan. Pati mga pump, pwedeng magkaroon ng problema. At yan ay siguradong mag-a-appear yan. Siguradong lalabas yan kapag ginagamit mo na yung mga ganitong mga lumang sasakyan. Kaya kung kayo po ay magdidesisyon na paganahin pa yung mga lumang sasakyan na para bang inire-restore mo na lang, computein nyo muna yung inyong magagastos. At dapat alam nyo rin kung saan kayo kukuha ng pyesa. Kasi para sa amin, napakahirap pong trabahong maghanap ng mga pyesa ng ganitong klaseng mga lumang sasakyan. Mabuti na nga lang po, may kaibigan nga po tayong nalalapitan. Yung dashboard nito, kailangan na rin palitan. Ito nga po, nag-uumido na itong yung wiper niya. Hindi ko alam kung paano ko pa matatanggal itong tornilyo na to. No? So yan, napakalaking problema nito sa mga shops. Kaya pag ito, ginalaw na naman namin, another, magtatagal na naman to kasi sigurado masisira na to. Pakita mo ulit yung tornilyo. Sigurado masisira na po ito. So ito yung mga problema sa mga nai-stock. Luma na nga, nai-stock pa, walang garahe. Kaya po ganito ang nangyayari. Kapag talagang inabot ka ng napakalaking kamalasan, napakalaki din ang gastusan. Ito pong Toyota Fortuner po na ito, na bagsakan din to ng puno ng mangga. Kaya lang, balbon ang pagkakatrabaho. Tignan nyo naman, nakalubog pa dito. Tapos yung mga pintura niya, ilapit mo, Alric. No? Talagang nagkukuluan pa ang mga pintura. Pati dito, sobrang kulo. Hindi talaga naibalik ng maayos yung paglalatero dito. Ito, tingnan mo. Ayan, hanggang doon, nakaangat na rin po doon. Ayan. Matindi ang inabot nitong Toyota Fortuner na ito. At ang matindi pa doon. Kailangan pa namin i-overhaul ang makina niya. Ito, bagong overhaul po ito. Sasampan na lang namin bukas. Di gasolina pa. Kaya sabi ko nga sa inyo, nabagsakan ka na ng puno ng mangga, nasira pa ang makina mo, general overhaul pa. Siyempre, ang punta mo kay Autorans para makasigurado ka na hindi naman ganun kamahal, sigurado po ang trabaho. Pero alam nyo mga kapatid, meron din po kami dito. Nabagsakan ng puno ng mangga pero maayos po naming tinapos ito. Maganda po naming tinapos. Ito pong Mitsubishi Adventure po na ito. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung Mitsubishi Adventure na nabagsakan din po ito ng puno ng mangga. Malaking puno ng mangga po ang bumagsak dito. Halos mawasak po talaga itong buong sasakyan. Basag ang windshield, sira ang kanyang hood, lahat, pati dito. Tinamaan to ng puno ng mangga. Pero ngayon, kung makikita nyo, sa gawa po namin dito, ay maayos na maayos po nating naibalik
yung paglalatero po dito. Wala po talaga kayong mapapansin na bahid po ng pagbagsak ng puno ng mangga dito po sa Mitsubishi Adventure po na ito. Magaling yung ating latero, si Paring Randy. Magaling din naman yung ating mga pintor. Kaya po napalabas natin ng maayos ito pong Mitsubishi Adventure po na ito na nabagsakan ng puno ng mangga. Kaya po mga kapatid, lagi po tayo mananalangin bago tayo sumampa sa sasakyan natin at magmaneho. Kasi nga po, para makaiwas tayo sa mga aksidente, sa mga hindi nating inaasahang mga pagkakataon. Mabuti na nga lang po, ito pong Toyota Camry ko ay hindi masyadong matindi ang bangga. Pero bakas na bakas pa rin po talaga yung tama. Hindi ko pa na ipapaayos. Ayan. At nagkaroon ng basag itong aking taillight. Pati dito, nagkaroon din ng sira. Nag-order pa po tayo ng pyesa. Mga kapatid, salamat ha sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tandaan nyo po, pinipili ko na rin po yung mga lumang sasakyan na ginagawa natin. Kung hindi rin naman po ready yung may-ari na gastusan yung mga lumang sasakyan, dinidiscourage ko na po sila na ipagawa dahil nga po napakamahal po at mahirap maghanap ng pyesa. Pero sabi ko nga, kung talagang gusto nyong ayusin, kung gusto nyong ibalik yung dating ganda, i-restore ang inyong mga sasakyan, wala naman ng problema. Basta tulungan nyo lamang po kami sa paghahanap ng pyesa ng mga i-restore nyong mga sasakyan. Huwag nyo pong iaasa po sa amin lahat. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.